Sabi po ng Bible, Job lived blamelessly. Job is a person of integrity. Although dumaan po siya sa napakaraming suffering, Job lived a life of integrity. Kaya nga ang title natin ngayon, Integrity Through Suffering. Sino rito ang nakaranas na ng mga challenges sa buhay? Sino rito ang nagka-problema na? Taas nga ang kamay na nagka-problema na. Kapag hindi ka nagtaas, hindi ka tao. Amen. Kasi lahat ng tao nagkaka-problema. Amen. O sino rin rito ngayon kasalukuyang may mga challenges o problema? Taas nga uli ang kamay. Hallelujah. Ang tanong, sa gitna ng problema, sa gitna ng challenges, parang may pumuputok. Hala ko may nag-popcorn dito sa, ayun. Ayan, salamat po. Sa gitna ng problema, i-post mo nga yung ba't nasa Breakthrough 100 yung nakalagay? Okay. Ayan. Job, integrity to suffering. Yan po ang ating topic ngayon. Sa gitna ng problema, ang tanong, kaya mo pa bang mamuhay ng may integrity? Ang mga tao, pag may problema, magsisinungaling na. Pag may pressure, bibigay na. Pag wala ng pera, may kasabihan, ang taong nagigipit kay Bombay lumalapit. Tama din naman siya. Naghahanap tayo ng solusyon at minsan kahit hindi na nakakalugod sa Diyos, gagawin mo. Bakit? Na-pressure na. Magsisinungaling na. Manloloko na. Gagawa na ng hindi tama. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na sa kalagitnaan ng problema. Parang merong, anong channel ba ang nandito at maingay dito sa area na to? Caleb, ano't maingay kayo dyan? Okay na kayo? Okay. In the midst of our problem, God is looking for people na may integrity. Si Job, ano bang pinakita ni Job? Si Job kasi matindi pinagdaan ng problema nito, pagdadaanan natin. Number 1, integrity is rooted in reverence for God. Ang integrity ay nakadepende. Dapat ito'y nag-uugat sa reverence natin sa Panginoon. Amen. Yung paggalang mo sa Diyos. Ang taong may integrity, namumuhay yan na may paggalang sa Diyos. Hindi niyan isasaalang-alang yung relationship niya sa Diyos dahil lang may problema siya. Amen. Sinong naniniwala pag wala kang takot sa Diyos, gagawa ka ng maraming walang kakwenta-kwentang bagay? Ito napansin ko. Ang tao, pag walang takot, walang reverence sa Diyos, parang nagiging mangmang. Amen. Para bang nagiging walang alam. Ang taong walang takot sa Diyos, gagawa yan ng kung ano-anong bagay. Pag tinanong mo, ba't mo nagawa yan? Hindi ko alam eh. Para nagiging, nakita na kayo ng tao na gumawa ng, ba't mo nagawa yan? Eh bakit nila nagawa? Kasi nga walang takot sa Diyos. Ang isang tao na walang takot sa Diyos, kung ano-ano ang gagawin yan. Amen. Kaya dapat tayo, kauna-unahan nating gawin, idikit natin ang buhay natin kay Lord. Yun ang kalagitnaan ng integrity. Yung relationship mo kay Lord. Pag ikaw wala kang takot, sino rito mas takot ka sa tao kaysa sa takot mo sa Diyos?
Mas takot ka sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Kaya kung ano nang gagawin mo. Bakit? Takot ka sa tao. Takot ka sa sasabihin ng boss mo. Takot ka sa sasabihin ng kapitbahay mo. Matatakot ka sa pressure ng mga nakapaligid sa iyo. Pero dapat kung ikaw ay mamumuhay ng integrity, ang number one, rooted ka sa fear of the Lord. Pag sinabi kong fear of the Lord, may takot kang paggalang sa Diyos. Listen, ang taong walang takot sa Diyos, nagmimistulang mangmang. Ang sabi ng Bible, basahin natin Job chapter 1 verse 1. Tingnan niyo yung buhay ni Job. Paano dinescribe ng Bible si Job? Ang sabi ng Bible, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright and one who feared God and shunned evil. Ano yung sabihin ng shun evil? Ang taong may integrity, may takot sa Diyos, umiiwas sa mali. Ang isang taong walang takot sa Diyos, hindi iiwas sa mali yan. Mape-pressure yan gumawa ng mali. Amen. Pero kung ikaw may takot ka sa Diyos, kagaya ni Job, sabi ng Bible, Job was a man that was blameless and upright. A man who feared God. Kasi may takot siya sa Diyos, umiiwas sa evil. Sinaniwala ang evil na kapaligid lang sa'yo. Bakit ka nahulog sa paggawa ng masama? Kasi hindi ka natakot kay Lord. Amen. Yung mga tao na hindi kayang mag-say no sa evil, ay parang minsan, magugulat ka na lang. Pag wala kang takot sa Diyos, para kang nagiging walang alam. Totoo lang. Minsan may mga kinakaunsilan ako, sabi ko, bakit mo nagawa yan? Nag-aaral pa lang kayo. Bakit nagpabuntis ka? Oh. Sagot sa hindi niya alam. Totoo? Hindi mo alam? Oo. Ano yan? Bigla na lang lumobo yan? O nawala yung takot mo sa Diyos, kaya ka gumawa ng mali. Di ba? Minsan may mga makikipag-away sa kalsada dahil lang sa sasakyan. Tapang-tapang, manunutok pa ng baril. Di ba? Tapos pag nahuli na, nandiyan na yung mga pulis, sorry po, hindi ko alam. Di ba? Pag gumagawa ka ng mali, kaya mo ginawa yung mali, nawala yung takot mo sa Diyos. Kagabi, nagdadrive kami ni Pastor. Galing kami sa North Caloocan. Dumadaan ako sa gilid. Maya-maya, yung bus, ginigit-git ako, napupunta na ako sa sidewalk. Biglang gusto kong overtaken yung bus. Sabi ni Pastora, mahal, bayaan mo na. Buti na may taga-bulong. Minsan magagalit ka, kaya maalala mo, hindi Lord, ayokong magalit. Amen. Sino rito, pag nawawala yung takot mo sa Diyos, naaaway mo asawa mo? Di ba? Ang sabi ng Bible, magmahalan kayo. Sabi ng Bible, love one another. Nawala yung takot kay Lord. Love another one na. Aba, iba na. Bakit? Nawala yung fear. Maraming nasirang pamilya kasi sa pagsasama ng mag-asawa, nawala ang fear of the Lord. Yan ang susi dyan, yan ang una dyan. Nawala yung fear of the Lord. Si Job, takot kay Lord. Uy, ang ganda-ganda ng pamilya mo, may anak ka. Bakit pumatol ka pa sa iba? Hindi na naman alam. Puso. Yung isang babae, ang ganda-gandang babae, pumatol sa may asawa. Ba't ka pumatol sa may asawa? Parang nawawalang, hindi nakakapag-isip. Bakit ko nasabi? Kasi minsan may mga kinakaunsilan ako. Pag kinakaunsilan, ba't mo nagawa yan? Parang, hindi ko po alam na mali. Talaga, hindi mo alam na mali yan?
Hindi mo alam na mali na pag wala ka pang asawa, huwag ka munang makikipag-sex? Huh? Hindi mo ba alam na pag may asawa ka, huwag kang papatol sa iba, sa hindi mo asawa? Huh? Hindi mo ba alam pagka puro bisyo ginawa mo, yung katawan mo masisira? Huh? Hindi mo alam yan? Abay, nung pumunta kami sa hospital, na-hospital yung isang kuya ko, nakadaming kuya ko, isa lang ang kuya ko. Yung kuya ko nung na-hospital po siya sa Chinese dyan, may katabi siya, doon sa bed, sa hospital bed. Sabi ko, ano nangyari sa iyo, bro? Kasi may problema ako sa liver. Ano yan, aksidente ka? Hindi. Lakas daw niyang uminom. At saka may tama na yung kidney ko. At saka may tama na yung baga ko. Grabe, lahat ng laman loob yata. Pambopis na. Wala, lahat may tama. Bakit? Sabi niya kasi, nung bata-bata kasi ako, bata pa lang ako, puro bisyo na ako. Akala ko yung katawan ko, kaya. Pag may fear of the Lord ka, alam mo, sabi ng Bible, your body is the temple of God. Amen. Alagaan mo yung katawan mo. Bakit temple ni Lord to? Bakit ko anong gagawin ko? May fear of the Lord ka. Meron akong kaibigan, nung ako'y nasa Manila pa. Isang araw lumapit sa akin. Yun, tulungan mo nga ako. Bakit? Kailangan ko magpa-check up. Ba't ka kailangan magpa-check up? Pakiramdam ko, may ako. Ano? May ako? Ano nga? May STD ako. Nahirapan daw siyang umihi Tapos pakiramdam niya, may ginawa siyang kalokohan. Alam niyo po ba yung STD, hindi mga nakakaalam, sexually transmitted disease. Di pina-check up, pinaayos, nag-antibiotic, naggamot, gumaling. Tapos wala na naman, hindi naman nagpakita, hindi naman umaten ng church. Ano nangyari doon? After few months, lumapit na naman. Ito, umiiyak na siya. Bakit? Meron po akong HIV. Nagka-AIDS. Hindi natuto. Sabi ko, ang problema nito, fear of the Lord. Pero mo nagka-STD ka na nga dahil sa kalukuhan mo, tinuloy-tuloy mo pa. Bakit? Ang taong walang fear of the Lord, parang walang sa isip. Pero hindi mo naisip yun. Winarningan ka na nga ng Lord, binigyan ka na ng... Ngayon, uulitin mo pa. Ganito yan ang taong walang fear of the Lord, parang lumabas dito sa loob ng building na to at nahulog sa butas. Pag ang isang tao lumabas dito, nahulog sa butas, anong tawag mo doon? Aksidente, di ba? Di niya siguro alam, di naman siya taga rito, bisita. Ay, mayroon palang kanal dito kasi doon sa kanto may kanal dyan, ingat kayo. Baka pag nagmumotor, naglalakad, ay, naku, hindi ko nasabi, mayroon palang butas. Ang tawag doon kung galing ka uli dito, tapos lumabas ka, naglalakad ka uli dyan sa kanto na yan, biglang nahulog ka uli sa butas. Bro, yan ang tawag doon. Grabe naman kayo, pangalawang aksidente. Grabe naman. Mabait naman tayo. Sige na, pagbigyan natin. Pangalawang aksidente. Pero pag pangatlong beses, paglabas mo dyan, Kenneth, pag nahulog ka pa, anong tawag na doon? Pang mental hospital na yon. Amen. Yung babae, nag-aaral pa lang, sinabihan lang ng, I love you, baby. Napasagot naman, I love you too. Nahulog. Yung pala, niloko lang siya. Broken heart. Ayoko na po. May lumapit na naman. Nagmerienda ka na, baby? Na-in-love na naman. Broken heart. 3 beses. Anong tawag na to? Parang di ka na nag-iisip. Bakit? Nawala kasi ang taong nawawala ang fear of the Lord, parang nawawala ang pag-iisip. Pili mo, sisirain mo yung pamilya mo, may anak ka. Bakit? Di ka nag-isip. Kasi nga, hinayaan mo yung evil maging bahagi ng buhay mo. Kaya sabi ng Bible, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless. Tingnan nyo, bakit napakalaga ng fear of the Lord? O ano sabi ng Bible? Proverbs chapter 9, verse 10.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya may mga tao walang wisdom. Yung biro mo, wala ka nang pera, nag-online gaming ka pa. Oh, nag-isip ka ba? Wala ka nang pera, halos wala ka ng pambigay na baon sa anak mo, nagbisyo ka pa. Di ba? Kung mag-iisip ka, ang nawala talaga dyan, fear of the Lord. Kasi kung may fear of the Lord ka, iisipin mo muna yan. May gabay ka eh. May principle ang salita ng Panginoon na pag sinundan mo, bibigyan ka, pag natakot ka, may takot ka. Alam niyo, yung dalawa kasi ang fear. Yung fear na sinasabi sa Bible, may fear kasi, natakot ka, ingat ka. Pero may fear naman na respected fear. Yung takot na may respeto. Halimbawa, yung mga anak ko takot sa akin eh. Hindi sila takot na lalapit sa akin. Nakalapit sa akin yan, humihingi ng baon, nag-ano. Pero takot yan na i-disappoint ako, na hindi ako sundin. Pag may ginagawa kaloka, pag sinitsita, ay, opo daddy, kaganon lang yan. O nag-church ba nagsiselfon ka? Opo daddy. May fear sila. Parang rin story, no? May fear. Amen. Pero ang tawag dyan, fear na reverent fear. May fear na pagka. Iba kasi yung takot na, wag mo saktan. Iba yung takot na ganon. Si Lord, kailangan may reverent fear tayo kay Lord. Ayaw natin na gumawa ng masama na madidisappoint si Lord sa atin. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And then sabi niyan, and the knowledge of the Holy One is what? Understanding. The more na nakikilala mo si Lord, the more na naalam mo yung puso ni Lord, the more na nagkakaroon ka ng understanding kung ano yung dapat mong ginagawa sa buhay mo. Kaya marami sa buhay ngayon, gumagawa ng sarili nilang standard. Anong nawala? Nawala yung fear of the Lord. Ang sabi po ng Psalms chapter 25 verse 14, the Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Mas nagiging maliwanag, clear ang plano ng Diyos dun sa mga taong may takot sa Kanya. Kaya may mga tao hindi na nila alam yung kanilang purpose. Hindi nila alam yung kanilang life. Ano ba purpose ng buhay ko? Mag-iimbento na lang ng purpose yan. Bakit? Kasi nga wala silang takot sa Diyos. Pero kung may takot ka sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng pangarap. Pangarap para sa buhay mo. Pangarap para sa pamilya mo. Pangarap para sa bansa mo. Amen. Yung iba inisip na lang pleasure, sarili. Bakit? Nawala ang fear of the Lord. Integrity is rooted in our relationship with God. Yung pagkatakot natin sa Diyos. Number 2, in the life of Job, makikita natin that integrity worships through loss. Amen. Ang integrity, ang taong may integrity sa kalagitnaan ng problema ng loss, kaya pa rin magpuri sa Panginoon. Kaya mo bang purihin ng Diyos pag ikaw ay may nararanasang matitinding problema? O tingnan natin, itong si Job, no? Pag binasa niyo sa Job chapter 1, ang sabi ng Bible, itong si Job napakayaman. He is the richest man in the region. At meron siyang tinatawag na 7,000 na mga tupa. Meron siyang 3,000 na camel. May mga herds. Ang dami niyang mga property. Kasi noon, ang yaman nasa mga herds. Meron siyang 10 anak. 7 lalaki, 3 babae. Maganda ang buhay. At itong si Job, tuwing yung mga anak niya, nagsasama-sama, nagpa-party, pagkatapos magkasiyahan, nag-o-offer siya kay Lord ng sacrifice. At nananalangin siya, baka kasi yung mga anak niya nagkasala sa Diyos. Ano yun? Okay? Ganon ka righteous
ang buhay ni Job. Kaya lang one day, sabi sa Job, babasahin nyo to sa Job chapter 1, yung mga angels daw ay nagtipon-tipon, ba't sumama itong si Satanas? At ang sabi ng Lord sa mga angels, nakita nyo ba yung aking lingkod na si Job? Baba, pinagmalaki. Alam nyo, pag ikaw may integrity ka. Hello, ayan. Alam mo ba, pag ikaw may integrity ka, ipagmamalaki ka ng Lord sa heaven. Abay, pinagmalaki ni Lord si Job. Abay, nakita mo ba yung anak ko na yan na si Job? Grabe yan. Napakatapat niya, napakamabuti niyan. Sabi naman ni Satan, kaya lang naman mabait sa'yo yan, pinagpala mo. Nilagyan mo ng proteksyon ng kanyang mga property. Kaya palago ng palago ang kayamanan niyang si Job. Alisin mo ang yaman yan. Ewan ko lang kung hindi ka sumpain yan. Abay, challenge niya si God. Ang sabi ni God, sige. Binibigyan kita ng karapatan na gawin ang gusto mong gawin sa mga property ni Job, pero wag mo siyang sasaktan. Agad-agad, no? Yung mga tupa ni Job, bigla na lang may mga sumalakay at nagnakaw. Hindi pa tapos magsalita yung servant niya na nagbabalita, biglang dumating na naman yung isa at ang sabi niya, inaano po namin yung inyong mga alaga, biglang kumidlat, patay lahat. Hindi pa tapos magsalita uli, yung mga camel nyo po, mga donkey ninyo, ninakaw. Hindi pa tapos magsalita yung isa, nakasubok na ng ganon. Yung dumating yung problema, hindi pa tapos kumakatok na naman yung isa. Puputulan na po kayo ng kuryente. Habang nandun yung Meralco, bigla naman dumating, taga-tubig naman. Bayad nyo sa iba-ibang bayad. Naku, grabe, sunod-sunod ang problema. Ganun na naranasan ni Job. Hanggang sa maya-maya, eto pinakamasakit. Kumatok yung isa, sabi, Sir Job, yung nyo po, mga anak nyo, nagkakasiyahan dun sa tent. Biglang may lumabas na napakalakas na hangin. Hinangin po yung buong tent. Nadaganan po ang inyong mga anak. Patay po silang lahat. Biruin mo, in one day, Job received one bad news to another. Grabe, sakit sa dibdib. Parang hindi ka makahinga nun. Amen. Siniwala pag ikaw nawalan ka ng anak, masakit. Alam niyo, hindi madaling mawalan ng anak. Yung mawala nga lang ang anak mo, ang hirap. Kakabahan ka na. I remember kami po ni Pastora ay papunta, nakatira pa po kami sa Manila. Papunta kami, yung kuya ko po kasi nakatira dito sa may Ciudad Real, no? Sa may San Jose del Monte na nun. Papunta kami dito, lumuwas kami kasi nga magkakaroon ng birthday, ng Christmas party. Diyan kami nagki-Christmas party. Kaya lang, nung nag-message kami, sabi nila, naku, may pinuntahan kami, gabi pa kami uuwi. Walang tao daw sa bahay. Sabi ko, Pastor, ang gagawin natin? Papunta na kami ng circle. Sabi ko, dyan na lang muna tayo sa circle. Mag-ano na lang muna tayo dyan, ipasyal muna natin yung mga bata. Pag Christmas pala dyan sa circle, napakaraming tao. Sabi ko, nandito na tayo, tara na. Ano ba gusto nyong gawin mga anak? Yung mga anak ko po noon, si Ethan ay 12 years old. Si Daniel ay mga 11 or 10 years old. Sabi ko, sige, mag-bike. Gusto daw nilang mag-bike. Merong mga bike doon. Sabi ko, Pastor, dyan lang kayo. Bibili ako ng ticket para makapag-bike yung mga bata. So, pumila na po ako. Bumili ako ng ticket ng bike. Pagbalik ko sa asawa ko kay Pastora, sabi ko, halika na. Sabi mo sa mga bata, okay na. Mamili na lang sila ng bike doon. Binibilang ni Pastora, teka lang. Bakit parang kulang yung anak ko? May nawawalang isa. Tanananan. Alam niyo kung sino nawawala? Itago na lang natin siya sa pangalang codename Daniel. May codename pa no? Nawawala po si Daniel. Sumigaw kami, Daniel! Yeah! Wala, talagang hinahanap ko. Ang daming tao. Sabi ko, naku, siguro na siya kasi. Ang maliit pa lang si Daniel, mga ganito pa lang kalaki. So, sabi ko, baka sa crowd. Sabi ko, ang tagal na namin naghanap. Sigaw ako ng sigaw. Umakyat na ako sa parang hagdanan. Sinisilip ko, Daniel! Yeah! Wala talagang sumasagot. Sabi ko, baka pumunta sa kotse kasi yung pinagparkingan namin, ang layo .
Naglalakad na kami, papunta kami doon sa parking. Naisip ko, hindi pupunta ang bata sa parking ng ganito kalayo. Matatakot. Mama, malabong pumunta yun. Hindi niya maiisip, hindi niya maalala kung saan nakapark yung sasakyan. Balik tayo doon sa pinanggalingan natin. Hanapin natin na. Hanap kami na. Si Pastora po, umiiyak na yun. Parang maalaala mo kaya. Tumutulo na luha. Ang anak ka! Hindi naman po siya na ganun. Pero sabi ko, first time kong nakita yung kaba sa nanay. Ate, pag ikaw nawala anak mo, di ba nakakabaliw? Sa mall, o kita mo. Ano nangyari sa inyo? Aba, ilang taon na ba siya? 5. Aba, mas magaling pala ang 5 years old. Yung 11 na yun eh. First time po kasi nakalabas ng anak ko. Yung 5 years old, buti yan, nahanap yun. Pero doon kasi, iba talaga yung crowd. Kung nakakapunta kayo sa mga, pagka mga Christmas, grabe talaga yung parang, pag naglakad ka, excuse me, ganun na, sobrang sikip. Ganito po ang nangyari. Pagbalik namin, pag-ikot ko, may malaking puno kasi doon sa bilihan ng ticket. Pag pumunta ka doon sa likod ng puno, ito na yung mga parang man-made lake. Nandun yung mga swan sa circle. Nanonood yung anak ko. Pero doon ko naramdaman, sabi ko nga nung nababasa ko to, yung akala mong nawala ang anak mo, nakakatakot na. Paano kung talagang nawala? Di ba kaya nga yung mga makita niyo yung napanood ko yung namatay na anak, ito malaki na nga yung anak niya, yung sa Ateneo, di ba yung nalunod? Grabe yung anak ng nanay, naawa ako. Sabi ko, grabe kasi yung loss pag nawalan ka ng anak. Amen. Etong si Job, nawalan ng anak eh. Pag ikaw yon, mapapatanong ka kay Lord eh. Baka yung iba magalit, Lord, bakit pa? Mabait naman ako. Nag-church naman ako. Pero ano ang reaksyon ni Job? Kaya nga sabi diyan, integrity, worship, true loss. Ano ang naging reaksyon ni Job nung siya ay nawalan ng mahalagang bagay? Ang sabi ng Job chapter 1 verse 20 to 22, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the grabe. Sabi ko, grabe yung response ni Job. Nawalan na siya ng property. Naghirap siya. Actually, nung oras na yun, naghirap na si Job. Walang natira. Lahat ng herds patay. Lahat ng sheep ninakaw. Lahat ng camel, walang natira. Pati anak, walang natira. Pero ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Diyos. Pinuri pa rin niyang Panginoon. Amen. Sino rito, pagka may problema, nawo-worship mo rin si Lord? Yung iba sa atin, pag may problema, umiinit na ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ikaw yon. Ang sabi ng Bible in Habakkuk chapter 3 verse 17, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no fruit. Imaginein mo yung mga pananim mo, wala nang lumalabas na bunga, wala ka nang naaani. Yung nakikita mong mga tupa, wala na. There are no sheep in the pen and no cattle in the... Lahat ng source of income mo nawala. Pero sabi sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Nung binabasa ko to, naalala ko, nung galing po kami ng Butuan, pagbaba namin dito sa Manila, nag-Sunday service, Monday may work po kami kasi nag-work po kami graveyard gabi. Pagbukas po namin ng email, pareho po kami ni Pastora, pagbukas namin ng email, ang bumulagta sa amin, we are rendering your 4-week job. And after that, end of contract na daw kami. Wala na kaming trabaho. Sabi ko kay Pastora, praise the Lord.
Kasi si Lord, pag may sinara, may bubuksan na bago. Amen. Ako po may binabayarang sasakyan. Ako po ay umuupa sa taas ng bahay. Ako po ay may 4 na pinag-aaral. Pero sabi ko, hindi. Si Lord ang magpo-provide. Amen. Minsan tayo, pagka may nawala, naku po, hindi na mag-iika po. Bakit? Takot na. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo bang purihin ang Diyos sa gitna ng problema? Kaya ako, alam ko, ibig sabihin na walang trabaho. Amen. Si Lord ay tapat. Ang sabi ng Psalm chapter 34 verse 1, I will extol the Lord at, sabi nga natin, all times. Pag sinabi natin all times, oras ng maganda at oras ng pangit. Good times and bad times. Sino rito ngayon good times? Ayun, di ba? Pastor, dahil bonus, dahil maganda nangyari. Praise the Lord. Di ba? Tatanggal sa trabaho. Dapat, praise the Lord pa rin. Amen. Merong may sakit at karamdaman. Praise the Lord pa rin. Amen. Because ipapakita ng Diyos, siya ang dakilang manggagabay. Ano man ang ibigay sa atin ng Diyos, tanggapin natin. Sabi rito, His praise will, sabi natin yung word, always. Abay, dapat daw laging nasa bibig natin. Ang dapat lumalabas sa bibig natin, sa lips natin, yung mga papuri para sa Diyos. Sa kalagitnaan ng problema. Yan si Job na muhay ng may integrity. Amen. Number 3, integrity refuses to curse God during trials. Sabihin nga natin trials. Alam nyo ang Diyos, may mga pagkakataon idadaan ka sa trials or testing. Isa yan sa mga ayaw ng mga bata. Pag sinabi ng teacher, okay, get 1 whole piece of paper. Alam na ng mga estudyante yan. Magkaroon tayo ng quiz. Mati kami nakapag-rito. We're not ready. Sino ito, pag exam hindi ka ready? Parang, ayaw mo. Alam nyo, yung exam sa school, mga test sa school, yan ang pinakamadaling test. Because ang mahirap na test, yung test ng buhay. Sino wala ang buhay mo, may testing yan. Iti-testing ka ni Lord. Titignan ng Lord, ano ang magiging reaction mo during the time of testing, during the time of trials. Itong si Job, yung trials niya hindi nagtapos nung nawala yung mga property niya. Hindi nagtapos nung namatay yung mga anak niya. Nung humarap uli yung mga anghel kay God, sabi ng God, nakita niyo ba yung aking servant na si Job? Nawala ng kanyang mga ari-arian. Pati mga anak niya nawala. Pero hindi niya binigay. Ako'y kanyang pinapurihan. Hindi siya bumigay. Nag-worship pa rin si Job. Anong sabi na naman ni Satan? Itong si Satan talaga maloko. Sabi ni Satan, syempre, maganda pa ang kanyang pangangatawan. Lagyan mo ng sakit niyang si Job. Ewan ko lang kung hindi ka sumpain yan. Sabi ng Job ni Lord, sige, test mo yung aking alagad na yan. Test mo. Sige, lagyan mo ng sakit o karamdaman, pero huwag mong papatayin si Job. After no, nagkaroon po ng sakit at karamdaman si Job, nagkaroon siya ng mga sugat. Kinati mula ublo hanggang paa, puro galis. Kinukutkot niya na nga ng yung yung kanyang mga sugat sa sobrang kate. Sabi ng asawa, ito mahirap yan pagka may mga problema na. Biglang bumulong yung asawa ni Job. Alam niyo ba kung anong binulong? Ang binulong ng asawa niya, hindi mo pa ba susumpain ng Diyos para mamatay ka na? Sumpain mo na. Imaginin mo ganun yung asawa mo, no?
Parang sabi ng asawa mo, dapat mamatay ka na eh. Ang hirap mong alagaan, ang baho-baho mo pa, may sugat ka. Sumpain mo na lang si Lord para mamatay ka. Pero anong ginawa ni Job? Verse 9. Ano sabi niya sa asawa niya? Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? Napahiya yung asawa niya. Bakit ko susumpain ng Diyos? Ano pa tayo? Tatanggapin lang natin yung magagandang galing sa Diyos? Hindi natin tatanggapin pag may mga pagsubok siyang binigay sa atin? Sino rito ang tingin mo sa Diyos ATM? Lalapit ka lang sa Diyos kasi may gusto kang makuha. Gusto mo makuha ng magagandang bagay kay Lord, masaya ka. Pero hindi mo kayang tanggapin, may mga pagkakataon na hayaan ng Diyos na ikaw ay dumaan sa testing kasi nais kang ng Diyos mas maging matibay sa buhay mo. Amen. Sabi po ng James chapter 5 verse 11 patungkol sa buhay ni Job. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Si Job po, nagpakatatag. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Ang tao may integrity, nagpapakatatag sa kalagitnaan ng testing ni Lord. Yung iba na kino-question na si Lord. Sino rito pag may problema, dinadamay mo si Lord? Ayaw mo na mag-church. Bakit? Si Lord, nagtatampo pa kay Lord. During the time of testing, dapat papurihan mo si Lord. Amen. Tanong ito. Pastor, bakit ba nagsasuffer? Yung mababait naman yan. Yung mga righteous, bakit ba nagsasuffer yan? Mababait na yan. Why do righteous people suffer? Natanong niyo na ba yan? Why do righteous people suffer? Bakit ba nagsasuffer? Yung mga taong mabait naman, nag-church naman, nagsiserve naman kay Lord, bakit sila nagsasuffer? Ayan, natanong niyo na yan? Tanongin niyo ako, Pastor, bakit? Tingnan natin, ano ba ang sabi ng Bible? Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Ano sabi ni Lord? For my thoughts are not your thoughts. Parang sinasabi ni Lord, ang isip ko, hindi mo isip. Neither are your ways my... Ang problema natin, yung ways natin, yun yung gusto natin. Amen. Pero sabi ni Lord, hindi yung ways mo, ang ways ko. Minsan tayo nakakaisip, Lord, parang gusto natin, sino nito minsan gusto mong diktahan si Lord? Lord, ito gawin mo ha. Pagpasok ko dyan sa work, magkakaroon ng promotion. At saka Lord, ganito. Teka lang, hindi yung plano mo, yun yung plano ni Lord. Hindi yung isip mo, kapareho rin ang isip ni Lord. Ang sabi ng Bible, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Gaano daw kalayo ang isip ni Lord sa isip mo? Sukatin mo mula lupa hanggang langit. Masusukat mo? Hindi mo nga alam kung anong dulo ng langit. Aabot ka sa outer space. Aabot ka sa Milky Way. Aabot lang. Hindi mo na alam kung anong dulo niyan. Ganon daw kalayo ang isip ni Lord sa isip mo. Tapos magmamalaki ka sa Diyos na parang mas matalino ka, mas magaling ka kay Lord. Kaya kung ano man ang kaganapan sa atin, ang nais ng Diyos, huwag mong intindihin. Ang nais ng Diyos, manalig ka sa Kanya. Nasa kalagitnaan ng mga problema, sa kalagitnaan ng mga pinagdadaanan mo, may maganda pa rin siyang plano para sa iyo. Amen. Ang sabi ng Romans 11:33, the depth, sa Tagalog, yung lalim, yung riches, yung yaman ng kanyang katalinuhan.
the depth of the riches of His wisdom and knowledge. Grabe pala talaga ang talino ni Lord. How unsearchable His judgment. Hindi mo kayang i-search yung judgment ni Lord. Kahit mag-ChatGPT ka, mag-Google ka, hindi mo kakayahan. And His path beyond tracing out. Amen. Last and finally, God honors integrity. Mga kapatid, ito maganda. Pag ikaw ay patuloy na mumuhay sa integrity, one day mararanasan mo ang pag-honor ng Lord. Maaaring ikaw ay dadaan sa pagsubok. Maaaring ikaw ay may mga losses. Pero one day, God will lift you up because God will honor you. Anong ginawa sa buhay ni Job? In Job chapter 42. Sabi rito, verse 10, Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had. Mga kapatid, hindi lang binalik ng Diyos yung nawala kay Job. Anong ginawa ni Lord? Minultiply niya times 2. Now, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Mas pinagpala daw ang buhay ni Job kaysa nung umpisa. Ganon kabuti ang buhay ni Lord sa buhay ni Job. Why? Kasi ang sabi ng Bible, for those who honor me, I will honor. Amen. Ang nag-o-honor sa Diyos, one day makikita mo kung paano ka i-honor ng Lord. Yung iba sabi nyo, ano gagawa mo dyan? Pa-church ka pa. Praise the Lord ka pa. Kung pansinin nyo, naririnig mo, just honor the Lord. One day, people will tell you, uy, sama naman ako dyan. Bakit? Nakita nila paano ka in-honor ni Lord. God will lift you up. Mga young people na mga nag-aaral ngayon, maging tapat kayo kay Lord. I-honor nyo si Lord. One day, God will lift you up. God will honor you. Kayo ay magiging testimony ni Lord. God will display His goodness to you. Why? Sabi ng Bible, no good thing will He withhold from those who walk uprightly. Walang magagandang bagay na iwi-withhold si Lord sa'yo. Makakatanggap ka ng magagandang bagay na inihahanda ng Diyos sa iyo kung patuloy kang lalakad ng may katapatan, lalakad ng may katuwiran, lalakad ng may integrity sa Diyos natin na buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Sabi mo, huwag kang bibigay. Why? Nang sabi ng verse 11 ng Proverbs chapter ng verse 3, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Ang taong namumuhay ng may katapatan, para kang nasa release, para kang isang train. Ang release ng train, meron ng patutunguhan yan. Amen. As long as yung train nandoon sa loob ng riles, naka-align sa riles, tatakbo yan. Yung riles, yan yung integrity mo. Yan ang mag-guide sa'yo para ang buhay mo tumungo sa tamang patutunguhan. Pero ang taong hindi namumuhay sa integrity, namumuhay sa perversity, ito yung tumatakbo, maaaring sa umpisa nasa riles. Pag nawala ka sa riles ng train, sa tingin nyo, ano mangyayari sa train pag nawala sa riles? Aba, hindi mo na alam kung saan pupunta yan. Distraction is coming. Kaya makikita nyo, maraming nasisirang buhay, nasisirang pamilya. Why? Nawala sa riles. Bumalik ka sa riles. Bumalik ka sa integrity. Live a upright life. Go before the Lord. I-develop mo pa yung fear of the Lord sa buhay natin. Amen. Pwede pa tayong tumayo?